Magandang araw at gabi sa lahat. Tawagin niyo na lang ako sa pangalang Romel. Narito ako upang ibahagi sa inyo ang aking karanasan na naganap sa Cagayan de Oro, Mindanao noong 1980s. Sa mga panahong ito, ako ay nakatira pa malapit sa ilog kasama ang aking dalawang anak na dalaga. Ako na lamang ang bumubuhay sa kanila dahil sumakabilang buhay na ang aking asawa. Ang pinagkakaabalahan ko ay ang pagtitinda ng karne sa palengke. Madalas ay gabi na akong umuwi dahil ang ilan sa aking mga customer ay kadalasang bumibili sa gabi. Gayunpaman, may mga pagkakataon na umuwi ako ng maaga, lalo na kung masama ang aking pakiramdam. Isang araw, habang nasa palengke ako, biglang nagsalita ang katabi kong tindero na nagtitinda rin ng karne. Bigla niyang binanggit, may mga aswang daw na bumisita sa lugar na ito. Sabi niya, isang kalapit na baryo daw ang sinalakay at kadalasang babae ang pinupuntirya nila. Kaya naman, pinayuhan niya ako na bigyan ng babala ang aking mga anak na huwag lumabas ng gabi dahil delikado. At mas mabuti raw na umuwi ako ng maaga para bantayan sila. Gayunpaman, nag-aalangan akong maniwala. Matagal ko na kasi napagmamasdan ang lalaking ito na tila nagpapakita ng inggit. Marami kasing bumibili sa akin kumpara sa kanya. Naniniwala kong gusto niya akong pauwiin ng maaga para sa kanya bumili yung ibang customer ko. Pero makalipas ang ilang gabi, nang biglang nagkagulo ang mga tao sa aming baryo. Pagka-uwi ko kasi galing sa trabaho, napansin ko ang aking mga kapitbahay na nagsilabasan sa kanilang mga tahanan, kasama ang ilan sa kanila na umiiyak. Ito ang nagtulak sa akin na lumapit sa isa sa aming mga kapitbahay para sa karagdagang impormasyon. Magandang gabi sa iyo pare. Pwede ko bang malaman kung anong nangyayari dito? Tanong ko. Ganito kasi pare. Kanina, may 4 na bata ang naglalaro sa kaling ito. Gayunpaman, walang ni isa sa kanila ang nakauwi. Kaya lahat kami ay nagtulong-tulong para hanapin sila. Inikot na namin ang buong baryo, pero hindi talaga namin mahanap, sagot ng lalaki. Kinaumagahan, pumunta ang mga kapitbahay namin sa barangay hall para iulat ang nangyari kagabi. Dahil sa insidenteng ito, nagpasya kaming huwag hayaan gumagala ang mga bata sa gabi sa takot na baka mawala ulit. Dahil mahinala silang may kumuha sa mga bata, posibleng dinukot ang mga ito. Ngunit pagkaraan ng ilang araw, habang naliligo sa ilog ang aming kapitbahay, may napakan siyang kakaiba na nagtulak sa kanya na sumisid sa ilalim ng tubig. Pagtingin niya, nagimbal siya sa kanyang nakita at tumindig ang kanyang mga balahibo dahil ulo pala ng bata ang kanyang natapakan, pero isa na itong bungo. Kaya agad siyang umahon at ipinalam niya sa mga kapitbahay na siya ay may natagpuan sa ilog. Labis din ang pagdadalamhati ng mga ama na nawalan ng mga anak, kaya't nagpasya silang sumisid sa kailaliman sa pag-asang mahanap ang kanilang anak. Di nagtagal, nakakita rin sila ng ilang buto at piraso ng tela na nagpapahiwatig na ang mga ito ay pag-aari ng isa sa kanilang nawawalang mga anak. Kaya malalim ang tindi ng kanilang pag-iyak na para bang hindi talaga nila matanggap na ganito ang nangyari sa kanilang mga anak. Kaya't nanalangin na lang sila sa Panginoon upang mahuli ang may kasalanan. Gayunpaman, ayon sa ilan, ang pagkamatay ng mga bata ay pinaniniwalaang hindi gawain ng isang normal na tao. Ngunit pagkaraan ng ilang linggo, kung saan personal kong nasaksihan kung sino ang kumukuha ng mga bata. Dahil may isang gabi, pag uwi ko galing sa trabaho, narinig kong may sumisigaw sa likod ng bahay namin
Sa pandinig ko ay boses ito ng anak ko. Kaya lumabas ako para tingnan. At doon ko nasaksihan ang aking bunsong anak na binuhat ng isang lalaki patungo sa ilog. Kaya napagpasyahan kong kunin ang aking matalas na itak at tinabor sila. Pagdating sa lugar, natuklasan kong hindi pala tao ang bumuhat sa aking anak, kundi isang aswang. Ito ay may mahabang pangil at dila, mabalaybo ang katawan, at higit sa lahat, naglalaway din ito na kulay itim. Naniniwala akong maaaring ang nilalang na ito ang dahilan sa pagkamatay ng mga bata sa aming nayon. Gayunpaman, hindi ako nagpapadala sa takot at walang pagkaantala, tinaga ko ang kanyang leeg, dahilan para mapasigaw siya sa sakit at bumagsak sa lupa. Tapos paulit-ulit ko siyang sinaksak hanggang sa siya ay mamatay. Dahil ito lang ang tanging paraan para mailigtas ko ang aking anak. Pag-uwi namin, nagtanong agad ako, "Anak, saan ka ba nagpunta kanina? Bakit ka natangay ng aswang? Di ba sabi ko sa'yo, huwag kang lalabas ng gabi dahil delikado. Buti na lang at nakita kita, kasi kung hindi, malamang patay ka na ngayon," sabi ko. Kanina kasi, habang nasa loob ako ng banyo, may narinig akong katok at boses na nagsasabing, "Buksan mo ang pinto." Base sa boses na narinig ko, akala ko talaga kapatid ko ang kumatok sa pinto. Nang buksan ko, ay bumungad sa akin ang 3 nilalang na kilala sa tawag na aswang. Walang sabi-sabi, hinila ako ng isa sa kanila at binuhat, tapos lumipad pa itaas ang 2 pang aswang. Naguguluhan ako sa katotohanan sa kabila ng malakas na pagsigaw ko, parang imposibleng walang nakarinig sa akin, na malapit lang naman ang banyo sa bahay natin at maging sa mga kapitbahay natin, sagot ng bunso ko. Maya-maya, muli kong binalikan ang aswang na aking pinatay. Itinapon ko ito sa ilog at tinayaan itong maanod. Kinabukasan ay nakarinig kami ng magandang balita. May 2 aswang raw ang napatay sa Karatignayon dahil nakatagpo sila ng 2 manggagamot. Simula noon ay natahimik na ang aming nayon. Hanggang sa taong ngayon, kahit may pamilya na ang aking bunsong anak, buhay pa rin sa kanyang alaala ang nangyari sa kanya noon. At dito nagtatapos ang aking kwento. Maraming salamat sa pakikinig. Kung nagustuhan niyo ang kwentong ito, maaari kayong mag-comment sa baba at mag-subscribe sa aking channel. Maraming salamat.